Good afternoon. So here's the demo of our capstone project titled UDM Alumni Tracing System. So start na po tayo dito sa pinaka-basics, which is the homepage. When you visit the website, ito yung unang-unang lalabas. Then ayan. Then the list of the events. And here is sa baba, makikita na rin yung mga valid na email address in each offices in the Universidad de Manila. Ayan. Let's see the event, sample event, yan. Labas siya. Then, let's try the gallery. Here in the gallery, ayan, as you can see, pwede rin mag-post ng mga updates dito, if ever, like this. And pwede din siya mag-post ng mga gallery or picture ng school, ng mga events sa school. Pwede rin siyang i-post dito. Then, in the about, simple brief, brief history lang ng UDM. Then, let's try to login na. Ay, hindi. Sa create account, ito. To create account, ayan, click lang yung create account. Then, ayan, lalabas na yung form na kailangan na ma-fill up ni alumni. First name, last name, first name, middle name, gender, year graduated, and the course, employment status, job position, year started, company name, and etc. So, let's try to log in first. So, as you can see, once log in na, lumabas na yung additional features na, which is the alumni, jobs, and the forums. And let's try to click the alumni. Parehas lang siya ng layout. So, CET. Then, ayan, lumabas na yung mga alumni na pasok sa CET department na may course na pasok sa CET. And BSIT with specialization in cybersecurity. Same lang siya dito. And then ito, computer engineering. So, gumagana rin pala yung search bar niya. So, let's try. Ayan, gumagana siya. So, try naman natin yung iba kung lumabas. Ayan. Here's an example lang to. Ayan, gumagana rin siya. CHS naman to. And then sa CCJ. Ayan, criminal justice. Ayan. So, basically, andito yung mga list ng alumni na naka-register dito sa website na to. So, sa job. And here the list of the job. Posted by admin. And also, the alumni, pwede siya mag-post dito ng job if ever na may current siyang trabaho and naghahanap sila, pwede rin siya mag-post dito. And here's the sample form kung paano makapag-post. Post a job opportunity, and here the basic details. Ayan, company, job title, location, salary, and then the short description. Then after that, click save na. So, ayan, gumagana rin yung search niya dito. Let's try programmer. Ayan, gumana siya. Then, Makati, try natin. Wala. Then, Manila. Ayan, gumana siya. So, gumagana, working siya yung search niya and filter niya. So, let's go to forum naman. And sa forum naman, dito yung mga topic na pwedeng na dinidiscuss din ng mga alumni, current alumni. And pwede din no, never, no. And here's a sample forum lang na pinost ni admin and then nag-comment si alumni. Ayan. Sample again. Kung paano lang makapag-comment, pakita lang natin.
Then, ayan. Tapos, pwede rin siya mag-delete. Ng comment. Edit. Ayan. So, ayan. So, sa forum, meron din siyang filter, pero currently, isa lang kasi yung forum na sample. So, hindi siya ma-filtered ngayon. Ayan. So, same lang din siya sa about. Then, pag nakalagin na, pwede na siyang mag-manage account. Then, ayan. Nandiyan yung basic. Nandiyan yung full info niya. Pwede siyang mag-update ng account dyan anytime kung gusto niya. Then, that's the basic na function ng system in the alumni side. So, let's go to the admin side naman. To go to admin side, click login again. And may button dito para sa admin. Then, I don't know kung nakikita, pero may prompt na lalabas na para ilagay mo yung admin code. And once na mali yung admin code na nilagay mo, ayan, may error siya. Pupunta siya sa error, hindi siya mapupunta sa login page ng admin. So, let's try na itama naman. Ayan, napunta siya sa admin login. So, let's try to log in. Ayan, gumana siya. Dito sa admin, andito lahat ng listahan, list of alumni, forum topics, and the posted jobs, and the upcoming events. Excuse me. So, si admin na nagmamanage ng mga image. Pwede siyang mag-add ng mga image. Ayan, like this. Ayan, pwede siyang mamili ng file. Ayan. And the short description. Ayan. And then may builder na rin siya. Malik. Ayan. Magana siya. Binlog. Ayan. Edit. Ganyan. Edit siya. Papalitan siya. And then save. Course list. Si admin din na nagdadagdag ng mga course for each department. So as you can see dito, kompleto na yung course niya from CET, CCJ to CHS. Ayan. So, let's try to sort lang. Filter lang na CET. Then, ayan. Lumabas yung mga courses ng CET, CCJ. Ayan, lumabas siya. So, paano mag-add ng course? So, ganito lang. Ayan, kunyari, Bachelor of Science in Criminology. Then, ayan, kung anong department siya. Then, pag once sinave na, pupunta na siya dito sa data table na naka-show dito sa gilid. So, punta naman tayo sa alumni list. Ayan, si alumni list, nandito yung number of alumni na naka-register dito sa system. And as you can see dito, not verified siya. So, ang ibig sabihin nito, hindi siya makakapag-login sa system unless i-verify siya ng admin. So, in this case, sabihin natin mali-mali yung info niya, like this. Ayan. So, may power ang admin na i-delete yung kanyang request. Ayan. Ayan. So, nawala. I-delete na siya. Then, meron din dito, it can produce the employability rate, the CCJ, and ayan, criminal justice. Currently, isa lang yung naka-enroll sa system na CCJ. Ayan. So, ayan, nakalagay siya employed. Then, sa CET, ayan, isang unemployed and dalawang employed. So, nag-produce siya ng employability rate na 66.67%. Sa employability rate naman ng CHS, ayan, isa lang din yung naka-registered ngayon sa system, and ayan. Sa jobs naman, ayan, makikita niyo yung mga jobs. Ayan, sample lang to. Makikita niyo yung mga jobs na available, pwede siyang mag-delete. Ayan, pwede rin siyang mag-add ng bagong job. Ayan. Say example yan. Ayan, pwede siyang maglagay. Ganyan. And then click save. Ayan.
Na-post na yung job na pinost natin ngayon lang. So, let's try to delete kasi irrelevant naman yan. Ayan yan. Gumaan na siya. Na-delete na siya. So, may search din siya. Let's try the company Intel. Ayan na yan. Lumabas lang yung Intel. And then the events. Ayan. Basically, ayan lang din yan. Events. Paano maglagay ng events. Ganun lang din. Pangalan ng event. CET week. Kunwari. Schedule. Ayan, mamimili lang kung anong oras. Tapos description. Then, file, pili lang ng background, ng image. Then, ayan, save na. Save, then mapopost na siya doon sa alumni side. So, ayan, ayun yung available na event. Sa forum, ayan, pwede nyo makita. Pwede nyo i-edit. Ayan, pwede nyo makita. Ayan. Pwede rin nyo i-delete. So, sa user, ito naman yung list ng user. Ayan. Delete na natin itong isa kasi dinilit na nga natin siya kanina. Just delete. Ayan, delete na siya. So, ito ang currently na mga user na naka-register dito sa system. So, sa ngayon, kaya may CET and CHS, we're planning to add a department na makakapag-login dito sa system. And then, syempre, kung CET, employability rate lang ni CET ang nakikita niya. Then, alumni list lang ng CET. Yan. Planning in the future and so, ayan. Gana rin siya. CET. Ayan. Pangalan. Ayan. And the last is the system setting. So, here's the name of the system, the sample email, contact number, and the history, brief history, and the background image. So, ayun lang. We're looking for suggestion pa kung may masasabi pa po. And that's all. Thank you.